Okay? Ito po yung gusto kong ilagay natin sa isipan natin. Okay? Dahil tayo po ay iba-iba, madalas sa madalas, meron tayong hindi pagkakasunduan. Mabuba. Kasi nga, sabi ko nga kanina may iba-ibang preferences. Diba? Pero ayon sa verse nating binasa, kahit pala magkaiba, pwedeng will work together. Kung ano mga kapatid, kung sila'y nagkakasundo. Pwede palang magkaiba, pero nagkakasundo. Okay? So yan po ang ating pong usapin. So ang title po ng ating lesson ngayong umaga ay nagsasabing, we can agree to disagree. Pwede pala tayong mag-agree na disagree tayo. Okay? Pwede pala tayong magkasundo kahit may hindi tayo pinagkakasunduan. Okay? So yun po ang ating pong usapin. Next slide po. What makes two people see a set of facts and yet have two different opinions? We cannot totally explain it, but I know the outcome can be what? A blessing. Pwede palang maging blessing rather than frustration. Hello? Amen. Sabi po dito, dahil dalawang magkaibang tao, mga kapatid, pwedeng iisang fact, sabihin natin, isang katotohanan, mga kapatid, pero iba yung masisay natin. Sabi ko kanina, kasi iba-iba tayo ng perspective, mga kapatid. Iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba yung ating opinion, mga kapatid. Madalas sa madalas, pag may hindi pagkakasundo, ang ina-expect nating magiging resulta, na-frustrate tayo. Diba? Nadi-disappoint, nadi-dismay tayo, mga kapatid. Bakit? Kasi may nag-a-against sa'yo. May nagdi-disagree sa'yo, mga kapatid. Pero alam niyo po ba sa umagang ito, na yun palang pagkakaiba natin at hindi natin sabihin natin pagkakasundo, ay pwede din palang maging blessing. Maging pagpapala. Yung kahit minsan magkaiba tayo ng pananaw, magkaiba tayo ng opinion, mga kapatid, instead of na ma-frustrate tayo, pwede palang maging blessing yung ganong sitwasyon. And only God will ever be able to explain the diversity of humans. Only God. Sometimes, we cannot comprehend it. We could not understand it, mga kapatid. But since God is the creator of us all, definitely, mga kapatid, siya po ang makapagpapaliwanag sa pagkakaibang ito. So, pwede pala, hello, church, pwede pala na kahit iba-iba tayo ng references, kahit hindi tayo nag-a-agree sa isang bagay, is yung ganong sitwasyon maging blessing kesa maging frustration. May mga ganyan tao. Kasi bakit? Gusto nila, may mga tao gusto niya kung baga kailangan mamili. Kailangan kung ano yung sa kanya, yun lang. Okay? But instead of ma-frustrate tayo, pwede palang maging blessing yan. Next slide. Now, our brains are not big enough, take note of this, to process and judge all information in the world. Yan ba dito? Kahit gaano ka pa katalino, I guess, even if you are the most intelligent person living on earth right now, I would say, mga kapatid, that our brains, yung ating mga utak, ay may limitasyon pa rin. Kahit gaano ikaw na yung pinakamatalino ngayon. Okay? Ikaw yung pinakamatalino. May limitasyon pa rin dyan. Hindi mo pa rin alam ang lahat ng bagay. Okay? Kahit gaano tayo katalino. So, God gives diversity. Ang ganda nito. God gives diversity in thought. Ang Diyos pala ang nagbigay ng pagkakaiba-iba ng ating kaisipan. Okay? Because, why? We are stronger if we will work together. Yung pala kagandahan nun. The reason why God, mga kapatid, allow it, mga kapatid, or gives us different thoughts, mga kapatid, hindi para mag-frustrate, hindi maging cause ng division, hindi yan maging cause ng paggugrupo-grupo sa church. Hindi, mga kapatid. Ngunit ang nais ng Diyos na yung pagkakaiba natin na yun, gamitin natin. Mga kapatid, gumawa tayo, work together.
Kasi bakit? Dahil mas malakas tayo kapag tayo ay nagsama-sama. Kesa tayo ay nagugrupo-grupo. Nag-iwa-iwala. Okay? Now, until the day Jesus rules the kingdom, take note of this. Hanggat hindi pa si Jesus ang hari, mga kapatid, let's say, in terms of the physical kingdom, mga kapatid, millennium age, mga kapatid, okay? Hanggang meron pang government, okay, hanggang meron pang mga church, mga kapatid, there would be, take note of this, no perfect government, no perfect church. Hello. We're talking about church here, mga kapatid tayo. Okay? And no perfect family on earth. Hanggat hindi pa si Jesus, mga kapatid, ang naging hari, mga kapatid, sa paparating na kingdom age, mga kapatid, expect mo po, laging merong imperfections ang government. Lagi tayong may makikita hindi maganda sa government. Lagi tayong may makikita mga flaws. Meron tayong makikita mga imperfections. Same is in the church, mga kapatid, kahit sa church natin. Okay, hello. Hello. Alam ko, we are aiming for perfection, but the reality is, no one is perfect. Even the people in the church, mga kapatid. Kaya nga, di ba? Kaya sabi ko, minsan nagkakaano din tayo, nagkakasamaan ng loob, nagkakatampuhan pa minsan, mga kapatid. Kasi nga, we're not perfect, mga kapatid. Okay? And we need to understand that. We need to understand that we have differences. Na meron tayong diversities, mga kapatid. And sa pagpupumilit mo, sa effort mo na pagkasunduin ang lahat, napuprostrate ka tuloy. Kasi why? God designed the church, mga kapatid. Hindi perfect. Hindi pare-parehas tayo. God designed the church na ano po, may diversity. May pagkakaiba-iba. Kaya kahit anong effort mo, kailangan ganito, dapat ganito. Kailangan ito lang dapat. Hindi po eh. That is not how God designed the church. We have differences, we have diversities, but instead of looking at, mga kapatid, as something that frustrates you, something that divides us, mga kapatid, why not see it as something that could be a blessing? Okay? Okay ba yun, mga kapatid? Okay, next. Many things in life shape our worldview. Bakit ba kasi nagkakaiba-iba tayo? Sa mga pananaw, sa mga paniniwala, sa mga opinyon. Maraming factor yan, mga kapatid. Pero dalawa ang we could say, pinakadahilan kung bakit nagkakaiba-iba tayo minsan ng pananaw sa buhay. Okay, una, syempre, yung ating formal education. Okay? Syempre, hindi naman tayo, una-una, hindi tayo lahat magkaka-level in terms ng IQ natin. Okay? Hindi talaga mga ganun eh. Merong mga ganon talaga na sabihin natin in terms of education, mga kapatid, because of any reason, napagkaitan ng pagkakataon ng pag-aaral, mga kapatid. Okay? Itong education, mga kapatid, it really helps us. Okay? Itong school, ang ating teachers, mga kapatid, malaki ang tulong niya ng ating mga teachers, mga kapatid. And it also shapes our worldview. Sometimes it affects the way we think. Sometimes it affects, mga kapatid, the way we see things, mga kapatid. Because of education, mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Kasi, lalo sa mga teacher, no? Lagi nating tatandaan, kapag ikaw ay isang teacher, isang group, mga kapatid, na minsan may mga teacher na naiinis sa estudyante nila. Kasi mahina. Kasi hindi makaintindi, tama? Hindi makargets agad. Kakapunungan naman ng pasensya, mga kapatid. But, that's why you are there as a teacher. Kaya nga may teacher. Okay? Kung meron man dapat mag-cater ng kanilang mga imperfections and weaknesses ng mga estudyante, dapat ikaw yung nakakaunawa. Okay? Dapat ikaw yung iintindi. Kasi ikaw ang guro. Diba? Ganun, mga kapatid. Hindi mo pwede sabihin, mahina kasi hindi. You need to go on their level, mga kapatid. Kailangan mo silang abutin, mga kapatid. Yun ang trabaho ng pagiging guro.
So napakalaki ng epekto ng edukasyon sa atin, mga kapatid. Okay, bukod sa edukasyon, mga kapatid, of course, ito yung malaki, mga kapatid. Kasi sometimes, yung experience natin, it goes opposite with our education. Sometimes. Okay, why? Kasi what we've learned in education, formal education, mga kapatid, are theories. Diba? Ito yung tuto sa atin, ganito tour ng school. Okay? Makipin tayo ng knowledge, ng wisdom. Okay? But the thing is, pagdating sa field, pagdating sa tunay na laban ng buhay, minsan hindi yun ang dumadating. Hindi yun yung ine-expect mong dumadating. Kasi alam nyo naman ang buhay. Full of surprises, mga kapatid. Minsan hindi mo na pag-aralan sa school yung mga sitwasyon na pinagdadaanan mo. Or may mga pagkakataon na kailangan mo labagin yung theory na itinuro sa iyo sa school. So sometimes, yung ating experiences, it goes the opposite way, mga kapatid, sa ating education. But life experiences are great. Take note of this. If you are open-minded enough to realize there is more to life than just, listen to this. Maganda ang buhay, ang life experiences, as long as you're open-minded. Okay? Kailangan mo maintindihan na hindi lang your experiences, kailangan mo maintindihan na hindi lang your mentors, sabi kasi ng teacher ko sabi sa school namin kasi based sa experience ko. That's good. You have the experience, you have the education, but take note of this. Hindi lang ikaw ang may experience. Hindi lang ikaw ang may education, may mentor, may mga teachers, meron tayong lahat niyan, mga kapatid. At yung mere fact na iba-iba tayo ng school, malamang iba-iba tayo ng natutunan sa teacher natin. Iba-iba tayo ng teacher, di ba? Tayo, tawan-tawa tayo pag teacher natin, mabait. Yung hindi pa madalas magalit. Pero may mga tao namang gusto yung strict ng teacher. Okay, kasi para sa kanila, napupush yung kanilang limitation. Yung kanilang potential, mga kapatid. So maganda naman talaga ang life experiences. Lalo na kung open-minded ka. Okay? Tanggapin mo na ang buhay hindi lang tungkol sa experience mo. Ang buhay tungkol din sa experience ng iba. And we should not invalidate those experiences not because you did not experience it. Hindi porket hindi mo na-experience, invalidate mo na yung experience ng iba. Hindi ganyan kasi experience ko ganito, no. Okay? Iba yung experience nila, iba tayo. Iba yung mentors nila, iba tayo. So magiging mas maganda sana ang mundo, ang ating buhay, mga kapatid, kung mas magiging bukas yung ating isipan. Okay? Mas magiging bukas po tayo, mga kapatid. Okay, next slide. Now, the Bible itself proves to us that the diversity of human beings. So maging ang Biblia, pinapatunayan, madalas na nating marinig yan, na ang Bible, mga kapatid, lalo na si Apostol Pablo, pinapangaral, mga kapatid, na ang tao talaga, iba-iba talaga tayo, okay? Iba-iba tayo ng pinanggalingan, even our spiritual gifts, sabi ng Bible yan Iba-iba ng ministry, hello? Kaya nga yung tanong ko kanina, anong pinakamasarap na part ng chicken joy? Ng fried chicken? Wala, pare-parehas lang yan. Saan lang nagkakaiba-iba? Yung mas prefer mo. Mas prefer mo paa, edi paa sa'yo. Mas prefer mo pakpak, edi pakpak sa'yo. Mas prefer mo yung leeg, edi leeg sa'yo. Walang masama doon. Parehas lang ng lasa yun. Ang nagkakaiba lang, yung paborito, yung preferred part mo. Preferences. Okay? Yung mga choices natin, nagkakaiba-iba tayo. And minsan, itong pagkakaiba-iba natin, biblically speaking, nagdadala minsan ng wars fought, in fighting among groups and family, pag hindi pagkakasundo-sundo. Ito ay kung hindi natin maiha-handle ng tama. Ito ay kung hindi natin maiha-handle ng maayos. Ang tendency talaga, pagkakampi-kampi, pag-grupo-grupo, at ayaw natin yun dito.
Ayaw natin yan sa loob ng church. Yung pagkakampi-kampi, paggugrupo-grupo, mga kapatid. Okay? Kailangan nating intindihin. Iba ka, iba siya. May opinion ka, pwede mong bulalas yan, pwede mong i-open yan, mga kapatid, pero hindi mo yan pwedeng i-force. Ipagsiksikan sa isang tao. Pwede mong i-share yan. Opinion mo yan. You all have the right to share your opinions, preferences, and suggestions. But at the end of the day, mga kapatid, it is the person who will decide what he or she accepts and what he or she would not. Okay? Tayo pa rin, mga kapatid, di ba? Okay, next slide. Slide 8. But what about when two individuals do serve God? Ito ang problema. Itong ganitong klaseng problema, mga kapatid, okay lang eh. Lalo na kung yung isang taong involved, madaling i-justify eh. Kung yung isang taong involved ay hindi naman kapatiran, hindi mananampalataya. Tatandaan niyo po, yung mga disagreement minsan nangyayari kahit sa mga kapwa Kristiyano. Sa mga kapwa naglilingkod sa ating Panginoon. Minsan, nagkakaroon pa rin ng disagreement. Okay? Individuals do serve God and yet and still disagree. Posible ba yun? Is it a bad thing, mga kapatid? Ito ba ay pangit na ideya, mga kapatid? Does it always mean one is wrong and one is right? Hello? Pag meron bang hindi pagkakaunawaan, meron bang pagkakaiba ng pananaw, ibig sabihin ba yung isa tama, yung isa mali? It can, pwede naman talaga, posible naman talaga, may tama, lalo na if that would be based on facts, right? But, not necessarily. Hindi palagi, pag may pagkakaiba ng pananaw, pagkakaiba ng pag-unaw, hindi ibig sabihin mali yung isa, mali yung isa. Hindi. Madalas sa madalas, kailangan lang natin intindihin na iba lang yung pananaw ng isa sa pananaw mo. Walang mali. Hello? Walang mali. Sometimes, there are different ways. What a good word, mga kapatid. Different ways of approaching. Meron lang palang iba palang naalala ko tuloy, mga kapatid. Lagi ko sinasabi. Yung kwento ni Albert Einstein, mga kapatid, di ba? Bago niya napailaw yung incandescent bulb natin, yung mga bumbilya natin, mga kapatid, ilang beses nag-fail. 1,000 times, trial and error, mga kapatid. Di ba? Trial and error, ilang beses bago umilaw yung incandescent bulb na pailaw ni Albert Einstein, mga kapatid. Pero yung 1,000 times na yon, hindi niya tinignan yun as failures, mga kapatid. Okay? But for him, nakapag-invento lang siya, nakadiscover lang siya ng 1,000 paraan para hindi mapailaw ang bumbilya. So you see, it's just a matter of perspective. It's not actually failure, mga kapatid. Failure yung wala kang ginawa. Hello? Failure yung nagantay ka na lang, mga kapatid. Okay? Nang walang ginagawa, hindi nag-e-effort. Pero siya hindi eh. Nag-try siya, hindi gumana, para sa kanya hindi failure yun. Para sa kanya, that's an approach, that's a way na hindi paganahin ang bumbilya ang ilaw. Hanggang makuha niya ang tamang method at timpla. So there are different ways of approaching and handling and solving, take note of this, the same task. Same task, pero different approaches. Different ways of handling. Different ways of solving, mga kapatid. Hindi po yan mali yung isa, tama ka. Tama yung isa, mali ka. Hindi. Walang ganun dapat, mga kapatid, sa iglesia na. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Nakikita, kukuha pa natin yung ating usapin ngayon. Now, next. This can be true even sa ating pagbiministeryo. Okay? Totoo po, yung ating pinag-usapan kanina, ano yun? Na pwede pala tayong mag-disagree sa isa't isa, and yet, mga kapatid, we also understand those disagreements. Pwede pala yun, maging sa loob
pagmi-ministry. Okay, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. Tumugtog, sing song. Eh yung dami, iba yung palo niya. Ngayon, pupok yung isa, nagpalo niya. Iba din yung ako. Meron bang mali? Meron bang tama? Wala. Tama? Okay, pero magkaiba lang sila ng approach, ng way ng pagpalo. But it doesn't necessarily denotes na mali yung isa. Hindi mali. Iba lang, mga kapatid. So, totoo din. Hindi ibig sabihin na nagsasalita dito sa harap, mga kapatid, merong masayahin, merong seryoso, mga kapatid, merong sabihin natin, buhay na buhay, meron naman mga kapatid na ang daming mga sinasabi mga kapatid, pero walang mali. Meron lang iba't ibang approach. Okay? Meron lang iba't ibang paraan, mga kapatid. Iba't ibang mga tao. And we believe we have such diverse ministries because God is trying, take note of this, to reach a diverse group of people. Kaya tayo iba-iba. Kaya iba-iba yung ating mga ministeryo. Iba-iba yung ating gampanin sa loob ng church. Bakit? Dahil dinisenyo nga yan ng Diyos at hindi nagkakamali ang Diyos, mga kapatid. Tandaan niya. Okay? Hindi nagkakamali ang Diyos. Hindi nagkamali si Lord nang ilagay niya si Sister Jaja sa keyboard. Hindi nagkamali ang Diyos, mga kapatid, nung nilagay niya yung ating mga singer sa music ministry. Hindi nagkakamali, mga kapatid, ang ating Panginoon. Pero bakit may pagkakaiba sa church? Kasi nga, iba-iba din yung gusto ng Diyos. Iba-iba din yung grupo ng tao na dapat na-reach through you. Okay? One person cannot reach or even relate to the whole city, and the whole city cannot